Ayan. So, dito tayo sa isang natin. Doon sa method ng naman natin, pag-aaral. So, Orthotomeo, School of Theology. Katulad ng binanggit ko po, ang Orthotomeo ay galing doon sa rightly dividing. Dito sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, doon po galing yung pangalan ng ating Bible School. So, itong isa i-consider natin as objectives yung pag-aaral. Approved unto God, worker, minister, need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. How to study the Bible? By using this divine method given by Paul through Timothy, rightly dividing the word of truth. So, ang salitang rightly dividing the word of truth, as I mentioned, in Greek, orthotomeo, meaning accurately handling the word of truth, correctly handling the word of truth, or rightly handling the word of truth. Actually, itong mga definition ito was developed nung 19th century. Pero nung 16th century, ang orthotomeo ay ang katumbas meaning ng orthotomeo, rightly dividing. Pero later on, nung 19th century, ay nag-evolves into accurately handling, correctly handling, and rightly handling. Pero yung orthotomeo ay nabago into orthotumunta. Okay? Kaya pag orthotumunta ang ginagamit na sa original word, maraming available meaning. Pero kung orthotomeo, ang ginamit lang po ay rightly dividing. Rightly dividing the word of truth. So, ang orthotomeo, ito ay familiar lalo na sa mga engineers kasi ito ay isang term ng engineer, cutting the straight line. So, kung mayroon tayong illustration dyan na pag nag-cut, may pinuputol, mayroong guide, mas madali, straight, so matuwid yung kanyang pinuputol or hinahati kung mayroong guide. So, doon, na-illustrate itong orthotomeo. So, ibig sabihin, sa pag-aaral ng Bible, kailangang mayroon din tayong guide. Mayroon tayong guide para hindi magkaroon ng kalituan, hindi magkakaroon ng confusion, hindi magkakaroon ng conflict. Ano ang kailangan natin? Mayroon dapat tayong guide. Kaya yung orthotomeo ay isang guide na inintroduce ni Apostol Pablo kay Timothy. At ganun din tayo, katulad ni Timothy, dapat mayroon tayong guide na sinusunod para hindi magkakaroon ng conflict or confusion, problem doon sa ating pag-aaral. Tandaan, ang Bible po natin ay maraming teaching. Maraming teaching at mayroong mga seeming contradiction. Kaya paano natin ma-addressan yung mga seeming contradiction sa Bible? Kailangan natin ng guide. Orthotomeo is a figure of speech that literally means something like cutting a straight road. In regard to the message of truth, it means correctly handling or imparting it without deviation. Bakit si Apostle Paul gumagamit ng term na orthotomeo? Sa 1 Corinthians 3:10 ay isa siya sa binansagan na wise master builder. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. So bakit siya tinatawag na wise master builder? Sa kanya po kasi pinagkatiwala ang dispensation of grace. Kaya siya binansagan na builder, wise master builder. Sa kanya inirebuild ang dispensation of grace. Ayon sa Ephesians chapter 3 verses 1 to 3.
For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. So kanino inirevealed ang dispensation of the mystery, the dispensation of grace? Kay Apostle Paul. Sa kanya ipinagkatiwala, kaya siya po ang naglaid ng foundation ng dispensation of grace, and then another buildeth thereon. So we are not laying the foundation because it was already laid. Ano bang ginagawa natin ngayon? We are building, we are considered as builder upon the foundation. So we are considered as builder, pero hindi yung foundation, dahil ang foundation ay nilaid na, tapos nang nailatag sa pamagitan ni Apostol Pablo, at tayo naman na mga believers ngayon ay mga builder, pero doon sa ibabaw ng pundasyon. So si Apostol Pablo ay tinatawag siyang wise master builder. Gumagamit siya ng term na ito dahil sa kanyang ministry ay isa na ibilang siya sa mga tao na gumagawa ng tent. Kaya tent makers, isa siya doon. Acts 8:18-3. And because he was of the same craft, he abode with them, and wrote, for by their occupation they were tent makers. So habang nasa ministry si Apostol Pablo, ay mayroon siyang tinatawag na part-time job, o mayroon siyang ginagawa habang siya ay nasa ministry. Ibig sabihin, hindi pala masama kung ikaw ay mayroong work, mayroong trabaho habang ikaw ay nasa ministry. Okay? Hindi masama na habang nasa ministry ka may trabaho. Katulad ni Apostle Paul, bakit niya ginagawa? Para hindi siya magiging pabigat sa mga miyembro. Hindi siya magiging pabigat doon sa mga tinuturuan. Kaya siya ay nag-work para mayroon siyang magagamit sa kanyang pang-araw-araw. Kaya sinabi niya, no work, no eat. No work, no eat. So sinabi niya yan na yung ayaw magtrabaho ay hindi, wag kumain. Anong punto doon? Dapat sa mga ministers ngayon, preachers, teachers, ano man dyan, ay dapat magtrabaho. Hindi hadlang yon para mag-ministry. Okay? Hindi hadlang. Ito ay kailangan na dapat lahat ng ministers, lahat ng mga preachers, pastors ay dapat magtrabaho para hindi magiging pabigat sa mga tinuturuan or sa mga miyembro. Ito si Apostol Pablo, isa siya sa mga gumagawa para mayroon siyang trabaho. At nagiging pabigat ba siya sa tinuturuan niya? Hindi. Tumutulong pa nga siya Tumutulong pa nga siya, sumusupport pa siya sa ibang mga ministry. So yun po ang ating tularan, okay? Para makapag-minister, hindi dapat magiging pabigat, dapat mangaral po tayo. Yan. So, from Genesis to Revelation, meron po tayong 66 book sa Bible po natin. Genesis to Revelation considered as word of truth. Word of truth. Wala na pong ibang katotohanan maliban po sa Bible from Genesis to Revelation. Wala na pong additional dyan. Marami pong mga paniniwala ngayon na mayroong revelation ang Panginoon sa kanila. Huwag po kayong maniwala basta-basta dahil ang Bible ay produkto ng God's revelation. Ang Bible po ay product of God's revelation. Kompleto na ang Bible, wala nang additional revelation pa,
dahil ang Bible ay kumpleto. Ang part natin, pag-aralan ang Biblia. Huwag basta-bastang maniwala yung may nagsasabi na kinausap nila ang Panginoon, nag-reveal sa kanila ang Panginoon, additional na po yun sa Bible. Ang Bible complete, ang part natin mag-aral. At since na ito'y pinag-aralan, ituro natin. Ganun lang. Hindi kailangan ng kung ano-anong mga revelation na mga naririnig natin sa ibang mga preacher, mga teachers. Wala po ha. Ang Bible ay product of God's revelation. Ang Biblia ay kumpleto. Ang part na lang ay pag-aralan. So, the word diarrheo, ito naman ay divide into parts. So, ang Bible natin ay divided into parts. Mayroong na-mention sa Ephesians chapter 2, 11 and 12. Dito po sa verse 11, wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at the time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. So, mayroong tinatawag na time past. So, mayroong part sa Bible natin na time past. At sa time past, ang description sa time past, ang Israel and Gentiles ay hindi magkasama. Ang Gentiles dito ay strangers. Okay? Strangers from the covenants of promise. Aliens from the commonwealth of Israel. So hindi po parehas ang Gentiles at saka Israel, circumcision and uncircumcision under the time past. Tignan natin under the but now sa pangalawang division. In Ephesians chapter 2, 13 to 16, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ, for he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body, by the cross, having slain the enmity thereby. Napansin niyo yung verse 13, but now. Ano pong nangyari under the but now? Jews and Gentiles alike. Ang Israel and Hintil pinagsama. Paano nangyari yun? Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa cross, ang dalawang group of people ay pinag-isa na lang niya under sa but now. Okay? Sabi niya sa verse 14, for he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. So inalis niya yung wall of partition sa nag-divide sa dalawang group, kaya under the but now, iisang group of people ang na-describe. At ito'y nangyari after the death of Christ, after the cross. And then another division ng Biblia, ages to come. In Ephesians chapter 2, 7, that in the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. So time past, but now, ages to come. So, under the time past, Jews and Gentiles magkahiwalay. May distinction. Under the but now, Jews and Gentiles pinag-isa. And then under sa ages to come, yung under the ages to come, mayroong propesiya ang Panginoon sa mga Israelites in the future, and then later on sa fullness of time ay pinag-isa o pinagsama, iisang pamumuno sa heaven and earth. Ayon sa Ephesians 1:10 ay mayroong isang gobyerno. Then, under the time past, ano yung mga books under the time past?
Genesis to the book of Malachi and Matthew to the book of John. Bakit ito ay nakafocus sa Israel? Yes, dahil, ulitin ko po, before the death of Jesus Christ, ang pinaka-main concern ng ating Panginoon nung dumating si Jesus Christ ay sa Israel. Yun yung pinaka-concern. Kaya, kung babasahin natin sa Matthew 15:24 ay may tinatawag distinction. Okay? 15:24. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. So Jesus Christ was refusing. He refused dito po at sabi niya, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Nilapitan siya ng isang Gentile, pero ang sabi niya, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. So, ibig sabihin, mayroong distinction between the two group of people, Israel and Gentiles, and then ang main focus ng ating Panginoon nung siya ay nandito during His earthly ministry, ang kanyang focus more on sa mga Israelites. Kaya nung pumili siya ng mga 12 apostol ay naka-focus, okay? Ay naka-focus sa mga Israelites. Bakit 12 ang kanyang pinili? Dahil mayroon pong 12 tribo ang Israel. So the 12 apostles intended or they were representative of the 12 tribes of Israel. In Matthew chapter 10, 5 to number 5 to 7. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. So, dito po sa binasa natin, malinaw, na itong mga 12 apostol, inutusan ng ating Panginoon na huwag pumunta sa bayan ng mga Hintil, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. So mayroong tinatawag na mandate ang Panginoon sa mga 12 apostles. Pinagbilinan na huwag pumunta sa mga Hintil. So malinaw na ang Israel at saka Gentiles ay hindi iisang group. Hindi iisang group of people. Mayroong distinction. Pero during the time na si Apostol Pablo ay tinawag na maging apostol, sa time niya, ang Israel and Gentiles ay pinagsama. Wala na pong pagkakaiba ang Jews and Gentiles ayon sa kanya. In Romans chapter 10 verse 12. Romans chapter 10 verse number 12. Verse 12, For there is no difference between the Jews and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. Pero during the time of Jesus Christ, and then the time of the 12 apostles, ang Israel at saka Gentiles ay mayroon pong distinction. May pagkakaiba. Pero during the time of Apostle Paul, ang Israel and Gentiles pinagsama. Wala nang pagkakaiba. There's no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all. Another verse in Galatians chapter 3 verse 28. Ito po ang sinasabi. Patunay na wala na pong distinction during the time of Apostle Paul. In verse 28, there is neither Jew nor Greek, there's neither bond nor free, there's neither male nor female, for ye are all one in Jesus. So, may pagkakaiba po during the ministry of the 12 apostles, the ministry of the Lord Jesus Christ when He was on earth, ministering to the lost sheep of the house of Israel, and then during the time of John the Baptist, ang pinaka-main focus ay ang mga Israelites. Pero nagkaroon po ng changes nung tinawag si Apostol Pablo at inirebeld ang dispensation of grace sa kanya
na kanyang ipinapangaral ang grace gospel under the dispensation of grace. So Apostle Paul, siya po yung first recipient ng gospel of the grace of God. In Acts chapter 20:24, Acts 20:24, but none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So Apostle Paul, siya po yung first recipient ng gospel of the grace of God, at yung mga apostles naman, sila yung mga tinatawag na kingdom preachers. Ang kanilang ipinapangaral ay tungkol sa paghahari ng ating Panginoon, while Apostle Paul was introducing the gospel of the grace of God kumpara sa mga apostles ng kanilang ipinapangaral ay tungkol sa paghahari ng ating Panginoon. So under the grace, under the dispensation of the grace of God, ang salvation by grace. Under the kingdom program ay may mga rituals na kasama para sila'y maligtas. Okay? So may programa ang Panginoon na tinatawag mystery. Ito po ay heavenly. Mayroon siyang programang prophecy, ito naman ay earthly. Ibig sabihin, ang Panginoon mayroon siyang dalawang program, heavenly program and earthly program. Ang heavenly program, ito po ay mystery, and it was revealed to and through Paul. Na-revealed po ang mystery before the world began, and then yung prophecy since the world began. So mayroong programa, ang isang program from the foundation of the world. Ang isang program, ang pangalawang program, before the foundation of the world. Magkaiba yon. Dito sa Acts 3:21, ito po ay prophecy. Acts chapter 3 verse 20 verse 21. Acts chapter 3. Ito po yung sinasabi, whom the heaven must receive until the times of restitutions of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. So referring to the prophetic program ng ating Panginoon. Pagpupunta tayo sa Romans chapter 16:25, ito na may patungkol sa isang programa before the world began. It was hidden. It was secret. 16:25, now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So, may programa na secret, and it was revealed to and through Paul. Mayroong programa na revealed na from the foundation of the world. Ito po yung programa na ipinapangaral ng mga apostol regarding sa prophetic program. At nung tinawag si Apostol Pablo, ang inirebuild ng Panginoon na programa, yung mystery program. Ang kaibahan dito, yung mystery program na inirebuild ng kay Pablo ay more on panlangit, more on spiritual. Ang programa naman na ipinapangaral ng mga 12 apostol ay ang fulfillment sa propesiya na sinasabi ng mga propeta ng Panginoon ay maghahari sa bayang Israel 1,000 years. So mayroon pong pagkakaiba ang dalawang group of apostles, Apostle Paul and the 12 apostles. So, kailangan nating maunawaan na ang Bible natin ay may mga iba't ibang division. Time past, but now, ages to come. And we are in the But Now program. Hindi tayo part ng Time Pass program. We are in the But Now program, heavenly program, at hindi tayo part ng earthly program, prophetic program. Kaya kailangan natin maunawaan na ang Bible, ang daming mga katuruan na nasa Bible na naka-address sa Israel. More on naka-address sa Israel.
At mayroon ding katuruan sa Bible na naka-address sa mga believers ngayon. Okay? So, kailangan maging malinaw sa atin. Ang 12 apostol ay apostol para sa Israel. Kaya nga sinabi ng Panginoon nung nandito pa siya, sinabihan, pinangakuhan niya ang mga apostles na pag siya'y maghahari, ang mga 12 apostol ay maging judges, judging the 12 tribes of Israel. Matthew 19:28, Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regenerations, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So the 12 apostles were judges, judging the 12 tribes of Israel kung ang Panginoon ay maghahari dito sa lupa. So yun po ang description ng mga apostles. Ang 12 apostol pinili para sa Israel. At si Apostol Pablo naman ay pinili ng Panginoon para maging apostol sa ating mga hintel. Ang 12 apostol ay intended for the 12 tribes of Israel. Si Apostle Paul, apostle para sa ating mga hintel na hindi kabilang sa 12 tribo ng Israel. Anong sinasabi sa Romans 11:13? For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office. Sino ang apostol ng mga hintel? Si Apostol Pablo. At sino naman mga apostol ng 12 tribo? 12 apostol. So hindi po natin pwedeng angkinin yung ipinapangaral ng mga 12 apostol dahil mayroon pong apostol na ibinigay ang Panginoon para sa atin. Kaya ang apostol natin, si Apostol Pablo, sa kanya inirebelled ang dispensation of grace. Sa kanya ibinigay ang grace gospel. Kaya ang salvation, totally by the grace of God under the But Now program. So mayroon pong distinction. May mga pagkakaiba po na hindi dapat maghalo kung ano yung teaching under the time past, but now, and ages to come. Ang mga apostles po ay mayroon silang certain ministry na kung saan sila ikinomisyon. Ang 12 apostol ay representative of the nation of Israel. They were representative, the 12 tribes, 12 men, 12 thrones. In Matthew 19:28, while Apostle Paul, he was a representative of one body of Christ, one man. So the Jews and the Gentiles ay pinag-isa. In Ephesians 2:13-16 ay pinag-isa. Walang distinction. Then the 12 apostles called by Christ here on earth, according to Luke 6:13. At nakilala din nila ang Panginoon na ang Panginoon ay nandito sa lupa. So mayroon pong pagkakaiba. Si Apostol Pablo, paano niya nakilala ang Panginoon? At paano siya tinawag? Si Pablo ay tinawag, ang Panginoon ay nasa langit. Acts 9:3-5. At nakilala ni Pablo ang Panginoong Hesukristo nung si Kristo ay nasa langit. 1 Corinthians 15:8. At itong mga apostol ay inutusan sila sa Israel, and then yung mga Israel ay maging missionary sa lahat ng bansa. Matthew 10:5-6, Luke 24:4-7, and Luke 24:48. How about si Apostle Paul, sent to all men everywhere in Romans 10:12 and Romans 11:32. Sent to proclaim God's prophesied program, sino? Yung mga 12 apostol. At si Apostol Pablo naman, he was sent to proclaim God's secret purpose. So, may mga pagkakaiba po ang ministry ng 12 apostol at ministry ni Apostol Pablo. Then the 12 apostles agreed to confine their ministry to Israel. In Galatians 2:1-9, meron silang agreement. And then so proceeds 12 as apostle of the Gentiles, as Israel rejects kingdom during the time of Apostle Paul. So they were agreed na ang ministry ng mga apostles ay focus doon sa mga Israel, while Apostle Paul ay mag-focus naman siya sa mga Hintil. So may mga program. Okay, na-mention po natin na ang Panginoon mayroon siyang program. The twofold purpose of God, mayroon siyang earthly program, yan po yung prophecy. Meron siyang heavenly program,
mystery, the dispensation of grace. Kanina inirevealed kay Apostol Pablo. So, kailangan po natin maunawaan ang Bible na hindi po maghahalo kung ano yung mga teaching na nasa Biblia para hindi po tayo malito. Ang Biblia po ay nakakalito without the divine method, without right division. Hindi natin malukit, malaman kung para kanino ang sinasabi ng Biblia, sino yung kanyang kausap. Ito ba'y mga believing Israel or mga believers ngayon, church, the body of Christ? Hindi po. Kaya ito po ang ating pag-aaral. Ang goal po natin, maunawaan natin ang Biblia ng mas malinaw na maiwasan ang confusion or conflict. Kaya dapat, we must study the Bible, rightly divided. So dito na lang po ang ating presentation regarding po sa ating method ng pag-aaral.